The Senate Committee on Justice and Human Rights is hereby called to order on a motu proprio hearing on the case of LB Vergara. Miss Silvera LV Dote Vergara. Magandang umaga po. Your Honors, for the record, we also sent invitations to the former employers, but unfortunately, they sent an excuse letter that they are suffering from medical conditions, Your Honor. Any other resource persons? Yes, Mr. Chair. Your Honor. Mr. Chair, if I may. COMSEC, do they have a medical certificate? Do they present a medical certificate? No, Your Honor. They just sent an excuse letter, sir. Excuse letter? Yes, sir. Ano to? Eskwelahan? We have the doctor who performed the medical examination on Ms. Vergara, Dr. Jovaira De Grano. Good morning po. And we have the same doctor accompanying her is Dr. Nico Valentino Magalona. Comsec, sa susunod na pagdinig, siguraduhin mo darating dito yung Ruiz family. Dahil sa nabasa ko rito, ay yung hindi lamang yung mag-asawa ang nanakit kay LB, kung hindi pati na rin yung mga anak ay nanakit kay Manang LB. Ang sinapit po ni Manang LB ay talagang karumal-dumal, hindi mo siguro kayang banggitin sa tamang salita. Hindi po kayang gawin ito ng isang nasa hustong isip na nilalang na tratuhin ng parang, ayokong banggitin din, the physical, verbal, psychological, mental, emotional abuse inflicted on Ms. LB Vergara is hard to explain. Sinabi niya, and I quote, ako ay nakakaranas na suntukin, adyakan, sabunutan, hilahin, iumpog, paluin sa iba't ibang parte ng katawan, at pati na rin sa ulo. Taon. Hindi siya pinasweldo ng kahit isang kusing ng kanyang mga amo. Hindi siya nakaranas ng day off. Hindi siya nakaranas ng Christmas bonus. Hindi siya nakatanggap ng dapat tanggapin niya sa ilalim ng batas, ng kasambahay law at lahat ng ating batas patungkol sa karapatan ng isang manggagawa. Lahat pong ito ay nagtulak sa komiting ito na magkaroon ng isang pagdinig, bagamat alam natin na bukas, August 23, ay magkakaroon ng pagdinig ang piskal ng Batangas para po sa mga kasong sinampa ni Ms. LB Vergara na serious illegal detention under Article 267 of the Revised Penal Code, violation of Republic Act 9208 or the Trafficking of Persons Act, serious physical injuries under Article 263 of the Revised Penal Code, and violation of 10361 or the Kasambahay Law. Lahat po kami naririto ngayon sa inyong harapan. Tuwing merong sinasapit na isang karumal-dumal na kaganapan ng isa nating OFW sa Middle East, kami po ay nangingilabot. Subalit sa yugtong ito, ang nangyari po ay dito sa Pilipinas at ang nagbigay pa ho ng pananakit, nagdulot ng pananakit ay isang kababayan natin o mga kababayan natin. Wala hong pagkakaiba kung ito ay nangyari sa Pilipinas o nangyari sa Middle East. Ang kailangan po rito ay manaig ang batas, matibayin ang batas, at manapay hindi na ito maulit kahit kanino pa man. Pilipino o hindi Pilipino, sa Pilipinas o hindi sa Pilipinas. Kaya po meron tayong ngayong pagdinig. Lahat po ng nangyari dito ay hawak ko po lahat ngayon ng mga affidavit galing sa pulis, galing kay LB, galing sa lahat. At napakarami pong katanungan para sa Ruiz family. Comsec, sa susunod na pagdinig, siguraduhin mo darating dito yung Ruiz family. Dahil sa nabasa ko rito ay yung hindi lamang yung mag-asawa ang nanakit kay LB, kung hindi pati na rin yung mga anak ay nanakit kay Manang LB. Manang LB,
Alam ko na yung istorya nyo. Hawak ko dito yung inyong mga salaysay. At alam kong bukas ay meron kayong hearing sa Piskalya ng Batangas. Gusto ko pong ilarawan nyo ngayon yung inyong istorya na nagsimula noong August 7, 2017, nung kayo ay magtrabaho sa pamilya Ruiz hanggang sa sinapit nyo yung mga nabahagi ng inyong salaysay na kayo ay sinaktan. Ito po ay umabot na ng 2023. Yung pagmamalupit na nakalagay dito ay nagsimula noong 2020. Kailan po kayo nagsimula magtrabaho? Sino po ang nag-recruit sa inyo? Ganong katagal po kayong sinaktan? Hindi ba ho kayo nakikipag-usap sa inyong mga kamag-anak? Kailan pa kayo nagpatingin sa doktor? At panghuli, siguro ang katanungan ng marami, anong uri po ng hustisya ang inyong gustong makamtan? Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Yung una po, nung start ko po nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Ano po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding, kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae, lalaki? Yung pong babae. Ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po. Opo, Kasi- na po nila ako pinalabas. Kasi siguro yung mga amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po yan hanggat kailan po kayo nawalan ng vision, hindi na kayo, kailan kayo nabulag ng paningin? Kailan kayo nawalan ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020. Yung kanan, Yung pong noong 2021 po. hindi kayo pinatingnan sa doktor, hindi kayo Po. yung mga ngipin po doon sa kanilang kamay din po Opo. nangyari po 'yan. Opo, sa babae po. Tapos ang nabasa ko sinabit kayo doon sa sabitan ng karne. Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer, ano ba hong meron sila? Mayroon- Pahanap buhay nila. Opo, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, nagkakatay sila ng baboy kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung gaya sa palengke, yung letter J na bakal, Opo. doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis. Sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makatawag. Pinasweldo ba ho kayo? Hindi po, bukat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho ng walang sweldo? Para pong 7 taon na po. 7 taon walang sweldo. Opo. Meron sigurong katanungan dito. Alam nyo ho, napakahirap po nung kahit isip-isipin ko, kaya ko pang ituloy yung mga tanong. Alam ko yung nararamdaman niya, pero si Senator Padilla nagsabi na gusto niyang maunang magtanong. Hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak? 7 taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Tiga Batangas ho kayo, di ba? Batangas City. Opo. Pero Hindi. po, pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-consumption ako. Saan po? Sa consumption sa San Jose. Pero taga saan ho talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Tapos, ni minsan, hindi kayo umuwi sa Batangas sa 7 taon? Opo. Pasko, mahal na araw, Hindi po.
Araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. 7 taon, nilaan niyo po yung buhay niyo. Tumulong kayo doon sa inyong mga pinamamasukan. Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Alam niyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulfo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy.